Hello, kamusta po kayo? Ako po si Beth at wini-welcome ko po kayo sa aking channel. Sa mga nag-subscribe na po at sa mga nanonood po na aking videos ay maraming salamat po sa inyo. I appreciate you all so much. Ang reading po natin ngayon ay para sa mga Pisces. General reading po ito kaya hindi po ito resonate sa lahat ng Pisces. Magsilbing gabay lamang po ang mga messages na mababasa po natin sa ating tarot cards at sa tulong din po ng paggamit po ng inyong intuition. Maraming salamat din po sa pag-uunawa at napakaingay po ng aking paligid. Thank you po, Pisces. Silipin po natin ang sitwasyon ng iba sa inyo itong August 16 to 31. Pisces, ito po kayo ngayon. Busy po kayo sa pag-abot po ng inyong mga goals. At kung ano man po itong pinaghihirapan ninyo sa ngayon, ay mag-aani rin po iyan ng tagumpay. Yan po. Mamunga po siya ng tagumpay. Kaya yan po, sa ibang Pisces ngayon, kung ano man yung inyong pinagkakaabalahan sa businessman or sa inyong career, kung ano man klaseng source of income po ay kung gaano po ninyo pinatatrabuhuhan ang pag-abot po ninyo sa inyong goals na yan, ay yan din po ang aanihin ninyo na bunga ng inyong kasipagan. Ayan po. So, blessing po yan sa inyo. Medyo mabagal po yung takbo, pero sure naman po na makakamit po ninyo ang tagumpay sa pag-abot po ng inyong mga goals. Ito po ay tungkol po ito sa mga bagong idea. Tungkol din po ito sa mga iba't ibang opportunities. Bagong simula ng mga project. Pwede rin po ito clarification. Kung anong klaseng clarification po ito. At ito pong last card natin or pang-apat na card natin ay nagpapakita po ito na makakaranas po kayo ng mga pagsubok or difficulties, hardships sa pag-abot po ninyo ng inyong goals. At nagpapakita po ito na malalampasan po ninyo yung mga dadating po sa inyo na mga pagsubok. At kung may dumating man po na problema, pwede ito po ay nagpapakita po ito na may problema po na dadating ay masosolve nyo po. Pero, hindi po ibig sabihin na pansamantala yung masosolve ay hindi nyo na po aayusin ng mabuti. Dapat po kung magkaroon po kayo ng problema, sinasuggest po nito na lutasin nyo ng mabuti. Ganun po. Hindi yung pansamantala lang ninyo na ma-overcome. Dapat po talagang lutasin po ninyo kung ano man po yung dadating na problema po.
Itong isang card po natin, yung the Ace of Swords, ay, ang ibig sabihin din po niyan ay tagumpay. Tagumpay po sa inyong mga goals kapag na-overcome nyo yung mga challenges na madadaanan nyo po sa inyong journey towards sa pag-abot po ninyo ng inyong goals. Tingin ko dito ay tungkol po ito sa iba sa inyo na meron pong mga negosyo or kung ano man pong klase ng source of income. Ito po ay nagpapahiwating po ito na makakaranas po kayo ng mga challenging situations po sa pag-abot po ng inyong goals or challenging situations ang inyong mararanasan po bago po ninyo maabot ang tagumpay. Kaya ito pong isang card po natin, nagsasuggest po ito na kung meron mang problema ay kailangan po ninyo na i-resolve po agad. Pwede po ang iba sa inyo ay meron po kayong collaboration or ka-collaborate sa inyong mga negosyo. At pwedeng ito rin po ay nagpapakita po ito ng mga tao or mga pinagkakatiwalaan mo sa iyong business. Example, ikaw yung boss. Parang pinagkakatiwala mo na lang sa mga taong mapagkakatiwalaan mo ang pagpapatakbo po ng iyong business. So, medyo mabagal siya dahil nakakaranas po kayo or makakaranas po kayo ng challenging situations. At baka hindi po ninyo alam or kung nalalaman man po ninyo na meron pong mga nangyayari na mga struggles at mga oppositions sa loob po ng inyong negosyo. Example lang po yan. Meron pong nangyayari na mga ganon. Pwedeng ito po ay nangyayari sa mga pinagkakatiwalaan po ninyo ng inyong business or kung ano mang klase ng source of income. Yan po ang aking nakikita dito. Itong Five of Swords, nagsasuggest din po ito na dapat po ay ikaw po mismo ang mag-resolve kung ano man po yung lumitaw po na problema sa inyong business. Hindi po ibig sabihin kayo po yung boss ayaw nyo pong makisali dito po sa mga oppositions na nangyayari po sa inyong mga tauhan or sa inyong mga kasosyo sa negosyo or sa mga pinagkakatiwalaan ninyo para sa inyong negosyo. Dapat po, itong card nagsasuggest, dapat kayo po mismo, sumali po kayo sa paglutas ng problema. Ayan po. Dahil itong Ace of Pentacles, nagpapahiwatig po ito ng abundance at stability at security po towards sa inyong mga pangarap sa buhay. Ayan po, towards sa pag-abot po ninyo ng inyong goals. Itong card po ay nagpapakita po ito ng message na isang araw po ay magkakaroon po kayo ng kasaganaan, stability at security po pagdating po sa inyong mga goals, sa inyong mga pangarap na maging successful po kayo. Dahil ito po ay sign din po ito ng kasaganaan. Makakamit nyo po ito kapag na-overcome po ninyo yung mga challenges na mararanasan po ninyo sa inyong business or para sa iba ay para po sa pag-abot po ng inyong mga financial goals. Yan po. Kasaganaan po ito. So, dapat po, kung mayroon man pong problema sa inyong mga kasosyo po, ay dapat po, kayo po mismo ang isa sa magre-resolve ng mga problema o conflict. Dahil itong card po, nagpapakita po ito ng mga opposition, may competition.
sa pagpapatakbo po ng inyong business. Ito po. So, kayo po ang nakakaalam niyan. Kung anong klase po ito, bakit meron pong competition, may opposition, sa pagpapatakbo po ng inyong business. Dapat isa po kayo sa magre-resolve po niyan. Dahil kapag naayos po ninyo ito, ay nandito po ang success at abundance po ito. At magiging maayos po ang inyong business. Magkakaroon po kayo ng stability at security. Itong card po ay nagpapahiwatig po ito tungkol sa intellect, wisdom, at clear judgment. Ito po, kung kayo po ito, tutulong po kayo sa pag-resolve ng magiging problema or naging problema po pagdating sa inyong business, ay kailangan nyo po na makipag-communicate po kayo ng maayos. Kung meron man po kayong mga taong kinakausap, katulad po nung mga kasosyo ninyo, mga tauhan ninyo, kailangan po maayos po kayo makipag-usap at effective kayong makipag-communicate para ma-resolve po kung ano man po ang inyong problema. Dahil ito pong Wheel of Fortune ay good luck po ito. Kaso, tulad po nitong nasa picture na bilog po ito. Kaya depende po sa inyo kung saang direksyon po iyan iikot. Ganun po. Pwedeng papunta sa positive or pwedeng papunta sa negative. Kaya, depende po sa inyo. Sa inyo po nakasalalay ang pag-unlad po ng inyong mga business. Kapag maayos po ang inyong pagpapatakbo po ng inyong business at ma-overcome po ninyo ang lahat po ng mga challenges na ma-encounter po ninyo, ay ito po ay fortune po ito. Swerte po ito at success. Yan po. Ito namang 6 of Cups. Ito kasing picture na to para po itong masama ang loob, galit. So baka may kinalaman po itong card sa emosyon nitong picture. Dahil ito po ay tungkol po ito sa mga memories or past memories, pwedeng good at pwedeng bad. Yan po. So, pwedeng may kinalaman po ito dito po sa picture ng Queen of Wands at dito po sa Wheel of Fortune. So, kayo po ang nakakaalam niyan kung ano po ang connection sa inyo. Ang Queen of Swords ay pwedeng tumutukoy din sa isa sa mga pinagkakatiwalaan mo ng iyong business. Air energy, Aquarius, Gemini, or Libra. Pwedeng nakakatandang kapatid mo, nanay, or lola, at siya po ang iyong pipiliin para po humawak or magpatakbo ng iyong business. Dahil siya ang mas may kapangyarihan sa pag-manage ng yung business. At feeling ko dahil sa kanyang talino at logic ay magagawa niyang mapaunlad ang iyong negosyo. Ang 6 of Cups ay nagpapahiwatig din na may matatanggap kang share na pera galing sa iyong mga kapamilya. So, kaya feeling ko magiging successful ang iyong business sa tulong ng Queen of Swords at dadating ang araw na ikaw ay tatanggap na lamang ng iyong share. Yan po ang aking nababasa. At para naman po sa mga career ng iba po sa inyo, ay medyo slow po ang inyong pag-abot ng inyong mga ambisyon at makakaranas po kayo ng mga challenging situations pero ma-overcome po ninyo. Kaya po ninyong
kayang-kaya po ninyong i-overcome yung ano man yung mga conflict na dadating po sa inyong journey towards sa pag-abot po ng inyong mga dreams at magiging successful po kayo. Makakamit po ninyo itong abundance po. Magkakaroon po kayo ng stability at security sa inyong mga career. Okay. Yeah, so sa may mga business, depende po sa inyo kung paano po ninyo i-resolve mga challenges na mai-encounter po ninyo sa pag-abot po ninyo ng inyong goals ng kasaganaan at stability at security sa inyong business. So, nagdepende pa rin po sa inyo. Ayan po. Basta pag na-overcome nyo po, ano man yung mga challenges na dumating po sa inyo, mga iba't ibang conflicts, mga iba't ibang opposition, iba't ibang problema, pag na-overcome po ninyo ay nandito rin po ang success at abundance. Ayan po. So, ang swerte po ay nakasalalay po sa inyo. Kung kayo po yung may-ari ng business or kung kayo man po ay isa sa mga kasosyo ng isang business or kung ano mang klase ng source of income. Ayan po. Okay. Ayan po, Pisces. Sana po ay may napulot po kayong gabay dito po sa aking reading ngayon. At kung resonate po kayo, pwede naman po kayo mag-comment down below. Ayan. So, thank you. Bye-bye. God bless.